Hello guys, good afternoon. So maulang araw sa inyong lahat, no. So, maulan ngayon sa panahon na to, no. Sa amin din. And maulan-ulan. At gaya ng inyong nakikita, meron na naman tayong binibenta ang PSP 3000, yung ating PSP 1000 Black. Ayan, nabenta na po Tuesday or Monday, I think, ano. Then ngayon lang ulit tayo nakapag-post kasi medyo alanganin tayo sa oras at busy sa ibang bagay, ano. So gaya po ng inyong nakikita, ito po ang aking nakapost ngayon sa marketplace. Ito po ay PSP 3001 to be specific, ano. So check na natin yung likod para maging para may idea agad tayo kung ano yung kanyang exact model. So unahin na natin yung likod. Tama ako, 3001 guys. Ayan. PSP 3001 to be specific, ayan, no. PSP 3001. Yan. So ito ay brand new battery, OEM. Hindi po ito original, ito po ay OEM lamang, mas kilala sa kamuka ng original battery, pero tumatagal po ito ng 2.5 up to 3 hours guys. So tried and tested ko po yan, ano. And then yung takip niya, wala siyang ganong gasgas, oh. Then buo yung yung likod, oh. Original po itong takip guys, ha. Pansinin niyo yung pagkakagawa ng Sony na logo, ayan, pulido. Okay, bigyan ko kayo ng physical appearance. So gaya ng inyong nakita, PSP 3001, ito po yung kanyang nasa harap, or ito yung kanyang harapan. Kumusta ang PSP 3000 mo, bossing? 3001 mo, rather, ito po siya mga boss. Buong buo yung logo ng PSP, yan yung nakasulat na PSP sa gitna. Buong buo yung kanyang itong logo, yung volume, yung nakasulat, buong buo. Ang kanyang issue lamang ay ito, yung hard scratch na yan. Hard scratch yan ito. Ano? Gas-gas siya. Hindi siya paint chip lang. Kasi kung paint chip, medyo medyo hindi ganito dapat ang resulta. Nagasgasan siya sa part na to. And then the rest, wala na po siyang gas-gas guys. Ayan, o. Ito pa pala. So yan lang ang kanyang gas-gas. And then the rest, very decent. Makinis pa rin naman. Ayan, o. Diba? Dapat pa ring alagaan ng next owner. Shoutout bossing, dapat mawag alagaan kasi ito po ay original housing shell ng PlayStation Portable. Yan, buong buo yung power tsaka yung hold na pagkakasulat, Iba talagang original na guys, na housing. Yung start, yung select, buong buo. Hindi siya tulad nung aftermarket na nabibili sa online. Tabingi yung sulat ng mga yun, Ito talagang gitna-gitna, pantay na pantay. Ibang-iba talaga yung original housing. So meron na kayong idea sa harap ng unit. Ito yung kanyang pinaka niya, shell niya, makinis. So meron lang tayong nakitang few scratches ito, tsaka yung nasa likod ito. So yan lang yung scratches niya. Ito pa pala, pero konti lang. Okay, ulitin natin. Yan. Yan, bigyan ko kayo ng idea kung ano itsura ng unit guys. Ito pa pala, may scratch dito konti. Yan lang. So halos wala na. Yun lang. Bilang na bilang mo lang yung scratch sa daliri mo, Then, yung likod. Kita na natin yung likod kanina. Ayan, yan po siya guys. Okay. Tingnan nyo maigi para magkaroon kayo ng idea kung kamusta yung physical na kondisyon ng PSP mo boss na nakapost ngayon sa marketplace. Sa Facebook account po ng aking anak na Chloe Jace po yung kanyang pangalan. Then, yung gilid. Ito po yung kanyang gilid guys. Yan, para may idea kayo kung kamusta yung Mystic Silver ni Bossing na nakapost ngayon sa marketplace. Yan, buong buo yung dalawang bilog na to. Sa iba napupudpud na yan ang gusto. Okay, ito yung likod niya, ay lalim niya na. Nawala na yung sticker dito, pero okay lang. Hindi ka naman maglalaro para lang sa sticker. So yan guys. And then may free lanyard. Bago po itong lanyard na to, or itong strap na yan, bago yan. Freebie po yan, Then yan. Okay. So almost done tayo sa physical na itsura. Again, meron pa rin po itong 32GB. 32GB na memory card. Diyan po nakalagay ang ating games, Paki-check na lang po sa ads kung ilan ang list or kung ilan yung games na nakalagay dito, So boot up natin. And then habang binuboot up, check natin yung kasama, So again, gaya na nabanggit ko, meron na tayong strap.
Pati battery, original battery. Brand new po yun, original OEM battery. Pero brand new po yun, tumatagal yun ng 2.5 to 3 hours maximum gameplay time. Meron tayong brand new memory card, yan, 32 gig. Tried and tested na natin. Tatawag dito, original po ito. Hindi po tayo bumibili ng mga clone SanDisk, mahirap po yun, baka tayo magka-problema pag dating sa paglalagay ng game sa memory card. Of course, meron tayong brand new charger, hindi pwedeng walang charger. Yari tayo dyan kasi yan ang kanyang pang charge, so hindi pwedeng walang charger guys. So mamaya sa charging testing natin, ito na yung gagamitin natin, wag na yung ginagamit ko sa madala sa iba kong video. And then meron tayong free na crystal case pa rin. Okay, so yan lamang po ang kanyang kasama guys. Okay, so balik tayo, set natin yung oras. So nakabukas naman yung isa kong unit. Itabi muna natin to. So today is 3:33. Oops, 3:33. So gawin na natin 3:34 PM. So sa mga nagtatanong, bossing, unahin na natin ano ba yung issue ng unit. Actually guys, ang kanyang issue ay ang kanyang UMD drive. Hindi siya nakakabasa. So dinisable na natin siya para makatipid ng battery, kasi baka mamaya kung hindi mo siya i-disable, mangunguha ng power sa battery. So sayang naman. So dinisable na natin siya since hindi naman siya nagana. Kasi nawala na rin naman yung doon. Actually may puti diyang lever dyan, wala na So mukhang natanggal, kaya hindi na siya naagana. So anong use niya ngayon? So i-disable na lang natin siya, So yan ang kanyang issue. At ang pangalawang issue niya, gaya ng nabanggit ko, or yung mas kilala sa pinakakilalang sakit ng PSP 3000 guys, yung discoloration. So in discoloration, makikita niyo lang sa mga gray backgrounds. So testing tayo, meron yata tayo ditong gray background. Although meron naman akong sample sa ads ko, minicturean ko siya, sa Tekken yata. Gray, so ayan, check nyo lahat ng kulay, nakatodo na yung brightness niyan. Sa gray nyo siya makikita, sa gray. Pero sa ibang kulay, hindi naman siya ganun. Ayan guys, ayan, makikita nyo. Hindi ko alam kung gray ba to or white. Medyo gray pero light gray pa yan, meron siyang discoloration dito. Ayan. Super slight discoloration. And then baka meron pa, check pa natin. Ito gray din to Ayan hindi siya halata. Yan yung kanyang very slight issue guys. Actually yung issue na yan ay common, very common sa PSP 3000 LCD panel, kasi napakanipis po ng panel ng PSP 3000 guys. Never kayong makakakita ng ganitong issue sa PSP 1000, lalong lalo na sa 2000. Sa PSP 1000 ang common issue nun is burn, nagkakaroon ng cobalt dito, nasusunog siya. Pero sa PSP 2000, PSP 3000 naiwasan ang burn. Pero pagdating naman sa PSP 3000, ito naman ang resulta, nagkakaroon siya ng ganyan. Yung parang may konting discoloration dito. Imbis na gray yan, may konting ibang kulay, parang light green na Kung makikita nyo sa camera, yan lang yung kanyang issue. Yan ang sakit ng PSP 3000. Kaya ako, kung ako tatanungin niya, mas favor ako or mas gusto ko yung PSP 2000 guys. Napakadaling i-repair ng PSP 2000. Napakadaling ng i-maintenance. Mas marami siyang pyesa compared sa PSP 3000. At higit sa lahat, mas mahal ang LCD ng PSP 3000 kasi mas maliwanag kasi ang LCD ng PSP 3000. So kung kayo ay may PSP 2000 na kailangan ng replacement LCD, madali nyo siyang mahanapan ng pyesa sa either online or sa marketplace. So check pa natin, mayroon pa ba akong sample dito. Okay, wala na naman na, okay na. So yun lang yung kanyang issue guys. Very common, very slight discoloration sa gray background. Sa back tayo. So ito pa, testingin natin, meron yata ako dito. Sa Tekken, pasok tayo ng Tekken. Tekken, yan. Pansinin nyo maigi guys Yan. Sa puti, walang problema sa puti. Lumalabas yun sa gray background only. Pag kulay gray ang screen. Yun, nakita nyo? Yung dito yung parang slight discolor. Yan, yung sinasabi ko guys. Yan,
Dito kasi pure gray siya pero dito may slight greenish. Yan lang po ang kanyang issue. Yan lang ang kanyang issue guys. Very slight issue. So kung ikaw ay super selan, gusto mo yung talagang pure gray, hindi pwede po ito sa iyo bossing, no? Para lamang ito sa mga enthusiast or hindi sa maselan sa LCD display. So for me, hindi naman big deal yan, hindi yan big issue. Kasi malalaro mo itong unit guys. Actually, yung God of War, napakalayo na ng narating mo dito, ano? Yan. So exit tayo. Exit. Yun yung kanyang issue. Sa gray background, mayroon siya dito. Sa corners, mayroon siyang slight discoloration na parang green. Pero sa lahat ng kulay, gray lamang ang kanyang affected. Wala siyang problema sa gameplay, hindi siya nakaka-apekto sa performance, sa gray background only. Okay? So ito, meron ako ditong save data, ayan no. Puro God of War to. Ang layo na ng narating ko dito, guys. Umabot na yata ako dun sa ibon, yung ibon na malaki. Yan, boss fight yun ng ibon eh. Layo ko na yan, nalampasan ko na yung mountain ng bulkan, no. Dito na ako sa ayan no. Ruins of Atlantis. Dito na ako sa sa anong tawag doon? Yung ibon na malaki na boss fight ang kakalabanin mo. Yan. So shoutout sa Next Honor, continue mo na lang to boss. Ayan, malayo-layo na yan. Dami ko na save point, pwede mo burahin to, gawa ka ng bago, start ka uli, save mo na lang uli. Wala tayong issue sa gameplay guys. Hindi ako nagbebenta ng unit na may issue sa gameplay. Kasi ayaw ko na magkakaproblema yung aking mga customer na gusto ko kung ano yung mabibili nilang unit sa akin, very very fresh, no? Bukod sa maganda yung itsura, solid sa gaming, kasi yun naman talaga yung purpose ng PSP guys, no? Gaming talaga siya. Okay, balik tayo sa ating flexing sa promotion ng ating video. Unahin natin yung network settings. Nabigyan ko na kayo ng idea physically yan, kung ano yung mga kasama ng unit. Sa performances tayo ngayon or sa functionality. Yan. Unahin natin syempre yung Wi-Fi. Naka-on ba? Naka-on. Yan. Scan. Yun, green light. Ayan. Ayan, kita rin pala rito guys yung slight discoloration. Ayan, medyo dapat gray to itong part na to, pero may humahalong green. Ayan. Pero hindi naman ganun kalala, hindi naman siya super kilala talaga. Normal yan guys actually yan. Sakit talaga yan ng PSP 3000. Kaya ayoko ng PSP 3K. Pag mga tatanungin nyo personally, mas gusto ko yung PSP 2000. Yung PSP 1000 naman, ayoko rin nung kasi mataba, mabigat. Tsaka malakas sa battery. So okay na ako sa middle. Yung PSP 2000 guys. Yun ang personally yun ang gusto ko talaga. So yan, okay yung ating Wi-Fi, nakakadetect siya. WPA na yan, naka-ready na yan. Pag shoutout sa Next Honor, scan mo lang and then connect mo lang sa Wi-Fi nyo boss sa bahay. Okay, what else? Ano pa ba ang tinetest natin dito? Power savings, na bago ko ba? Okay, ayos na yan. Date and time, ayos na rin yan. Teams, sa teams natin, gaya ng lagi kong binabanggit, 230 plus. Bala ka na boss. Shoutout sa Next Honor, bala ka na pumili rito boss. Pili ka lang, then click mo lang X, then select apply mo lang. Marami dito yung teams, 230 yan, hanggang dulo. Explore mo na lang siya, kung ano yung iyong maibigan or mapusuan sa ating list ng teams. Okay, what else? Ano pa ba? Sa system settings, sineres ko na rin naman yung ating nicknames. Hindi na kailangan yan. Then nabanggit ko rin na yung ating UMD not working. Battery nabanggit ko na, brand new pero OEM lang, tumatagal labang ng 2.5 hanggang 3 hours. Pero at least solid na yung guys, kasi fast charger naman ang ating sinasama sa package. Ang fast charger natin 2 hours din ang tinatagal ng charging. Hindi siya tulad ng mga nabibili nyo sa online, yung maliit na klase, yung hindi ganito ang dulo, hindi ganito kahaba ang dulo. Maganda yung charger na sinasama natin guys sa ating package. So again, system information ganun pa rin kung saan po ako hiyang 6.61 Pro C Infinity. Halos lahat ng aking units na na-sold online ever since last year na I think nasa 40 plus or 50 plus na units na ata. Puro ganito po ang aking custom firmware na nilalagay. Kasi dyan ako masiyang ayoko mag ARC 4. Yung iba ARC 4 ang nilalagay nila, pero ako ayoko na mag-explore ng iba pang bagay kasi okay na ako dito. Ito ay permanent jailbroken. So kung yung next owner natin mag-upgrade ng memory card, walang problema.
hindi mawawala ang pagka-jailbroken niyan. Kahit i-restart nyo to ng ilang beses, i-shutdown nyo, i-stack nyo ng ilang buwan, hindi mawawala ang pagka-jailbreak ng 6.61 Pro C Infinity ng unit na to, guys. Kahit ilang beses ka magpalit ng memory card, no? So yung games natin nasa memory card, ano? Bahala na si next owner dyan, pero at least yung 32GB enough na yan para sa list of games na ating sinasama sa package, ano? So functionality, continue pa rin tayo. Balik tayo sa mode na tayo sa pinakababa. Ayan, sa ating P-tester, no? Avanboy. Medyo i-off ko lang ng ilaw, guys, para makita nyo yung maganda yung ano natin. Yan, pinagbawas ako ng isang ilaw para maganda yung ating testing. Ay, medyo nag-out focus nga lang. Okay, button test. So ganun pa rin naman. Yan. So nakakapaglaro nga ako na maayos dito eh. So alam nga namang may problem ang ating mga buttons, guys. Comedy, you know? Analog, lalo na yung analog. Putya, nakarating ba ako ng God of War hanggang dulo ng boss fight ng Agila? May problema yung analog natin. Siyempre walang problema yan. Okay, yan, no? Ihinto yan. Okay, gagalaw-galaw ka, hinto. Yan, kahit pumipindot ka ng D-pad, hindi nagbabago yung number ng analog X at ng analog Y. Home button, yan. Kahit bubugin ko yung home button, walang problema. Volume. Ayan, dito kita pala, guys, yung ano, yung medyo anong tawag doon, slight discoloration niya. Although hindi naman nakaka-affect sa performance. Okay? So 0, 1, 2, 3. Okay, select. Then start. Yan. So try tayo screen test. Medyo may guhit, ano, nagawa ng reflection, ano, ayan, sa video. Parang may guhit yung ating pagkaka-record. Pero sa actual, wala naman siyang ganun. Ayan, nag-out of focus yung aking camera. Teka, basta na nga natin yung ilaw talaga. Ayan, nag-out focus yung aking ayun, nawala yung pagkaka-guhit niya. Start. So ayan, meron tayong red na red. Yan, yung sinasabi ko, guys, na slight discoloration ay sa gray background only. So ibang kulay, so walang problema yan. Wala ring marks yung ating unit, guys. So very good ang ating display pagdating sa mga dumi or marks, no? Wala siyang ganun. Yan, black na black. Then mamaya yung white. Yan, ayan, white na white, oh. Walang problema, oh. Sa gray background lang talaga siya nagkakaroon ng discoloration. Okay, what else? Sound test. Start. Yan yung ating kanang speakers. Ito yung kanang speakers, para yung kanina pala ay left speaker, no? And center, combination ng 2. So inanda ko na yung charger natin. So exit tayo. Okay, battery. Yun nga, gaya ng aking nabanggit. Ang testingin na natin, guys, is yung kasama talaga ng unit, guys. Ito talaga yung kanyang brand new charger, na para at least yung tinensing natin, yun talaga yung kasama. So brand new charger, guys. Nakasaksak na ba? Okay, nakasaksak. So tusok ko lang, tusok. Yan. Orange. Hintayin nyo yung mag-green. Ayun. Yan na, guys. AC power supply present. Battery status. Charging. Yan, naka-orange siya. So ang kagandahan nito, mahaba siya, guys. Ito, mahaba yung pin niya. So ibig sabihin ang kagandahan niyan, kahit lagyan nyo ng crystal case, itong unit natin, pag nilagyan nyo to ng crystal case, sa ibang charger, hindi na to magpi-fit. Kasi nga, kakapal yung PSP. Kakapal. Hindi na abot ng pin. Pero ang kagandahan ng charger na to, mahaba yung pin niya. So kahit may crystal case ka, walang problema. No, pwede kang mag-charge ng may crystal case. Yun ang kagandahan ng charger na sinasama natin sa ating package. At the same time, hindi agad-agad siya naglo-lose. Tignan nyo, kahit ikutin ko ng ilang beses yan. Brand new yan, guys. Brand new charger. Yan ang kagandahan ng charger na sinasama natin sa ating package. Yan. Diba, maganda siya. Stig. Hindi siya naglo-lose kahit gagalawan mo, ikot-ikotin mo yan. Okay, gutin na natin. So ayan, green light na siya uli, and then ayan, nag-red na. Wala na yung power, so wala na yung disconnected na. Ayan, not charging na syempre. Start. UMD, so wala na tayo UMD kasi nga hindi na nakabasa, disable na natin. So exit tayo.
So magbukas pa kaya ulit tayo ng ilaw. O hindi na, wag na. Kita naman pala. So yung list of games, nasa ads ko naman ito. Bahala na tumingin yung ating next owner dun sa ads. Pero parang talo nga ng ilaw. Wait lang guys bawas tayong ilaw. Yan, parang medyo talo na naman siya ng background. Yan. So tapos na tayo sa functionality. So punta tayo ng Tekken talaga. Pakinggan lang natin kung may crack, kung may distorted sound. Yan, wala naman distorted sound. So very good yung ating speaker guys. And then punta tayo ng charger ulit. So yan 89%, 6 hours. So kabit natin ang ating charger para dalawang testing ang ginawa natin. Ayan, nag-orange na siya. Hintayin natin lumabas yung details. So ayun, charge level niya 88, and then external charging. Ayan. Power source, external, battery status, charging. And then kung makikita niyo yung icon na yun, gumagalaw na siya kasi charging na siya. Okay, so kahit ganyan ikot-ikotin niya. Hindi yan basta-basta maglulus. Ganyan kaganda yung charger na kasama sa package natin guys. At the same time, pwede kang mag-charge kahit may crystal case na to kasi mahaba yung pin ng ating charger. So balik tayo sa list ng memory card. Sa list of games na nasa memory card, gaya ng aking nabanggit, meron akong listahan sa ads na mga games na nandito. So check nyo na lang po doon yung mga list of games. And then meron din tayong emulator. Gaya ng previous video ko sa ibang unit, may sinasama na akong emulator guys. Tatlong emulator po. NES emulator, ito yon. And then Game Boy Color emulator, itong Master Boy. And then meron tayong GBA emulator. Tatlo lang po yung ating emulator. Meron yata rito PS1 games guys. Tulad nito, Crash Bandicoot 1, 2, 3. PS1 yan kasi kung makikita nyo yung icon yan, PS1 yan. Ano to? Lamecraft. And then meron pang isa, ito, Marvel vs. Capcom. PS1 games din yan guys. And then ito, Nintendo 64, Super Mario 64. Pang Nintendo to pero nailagay din natin siya. So yan lamang po bossing, pasadahan natin yung paakyat, yung list of games. Although nabanggit ko naman, meron naman ito sa aking ads. Check nyo na lang po doon yung list of games. So kung ano yung nakikita nyo rito, nakalista naman po yan sa aking ads. And then nabanggit ko na yung slight issue ng ating unit. Hindi naman big reason yun para i-down ng ating unit or gawing dahilan para ibaba natin yung ating presyo. So reasonable price tayo guys kasi walang sakit sa ulo ang unit natin, maliban lamang dun sa slight issue which is very common guys sa PSP 3000 LCD screens. Nagbawas tayo ng ilaw pero parang dumilim siya lumabo yung ilaw. Pero sa pag kung makikita nyo dito sa actual, napakaliwanag ng LCD talaga. Napakaliwanag ng LCD ng PSP 3000 talaga guys. Yun nga lang, pag tumanggal kasi nagkakaroon siya ng rito. Yun ang sakit niya kasi sobrang nipis ng kanyang panel Hindi siya tulad nung Kilson Hindi siya tulad ng PSP 2000. Okay, so yan lamang po guys. So, salamat po sa panonood. Kung ikaw po ay interested at nabighani sa unit na to, check mo lang po yung link sa baba. Papunta po yun sa Facebook Marketplace ng aking anak, Chloe Jace po, yung Facebook. Doon po ito nakapost ngayon. So check po na lang kung available pa. At kung ikaw po ay interested, pwede ka mag-leave ng comment dito or message mo lang po ako, bossing, doon sa ating ads meron naman doon way para makontak po ako. So salamat po sa panonood. Please stay tuned for my next for more of my PSP products po na ipopost sa Facebook Marketplace po ng aking anak. So thank you so much po. God bless you all po.